Makaraan ng ilang saglit naramdaman niya may tumabi na naman sa kanya. Dahil makulimlim ang panahon, medyo malabo ang anino nito. Pero malinaw na nagsimula rin tong mag-unat-unat. Sino na naman tong gustong mang-abala sa kanya? Nilingon niya to ng may naiinis na tingin pero agad din siyang natigilan na makilala kung sino iyon. Lexi? Kamusta? Long time no see ah. Bungad sa kanya ni Lexi. Namilog ng husto ang mata ni Zeus. Anong ginagawa nito ngayon dito? Ibig bang sabihin ay mabilis siyang lumingalinga at parang may hinahanap. Right over there! Turo ni Lexi nang mapuna nito, hinahanap niya ang kanilang magulang. Nasa estado pa rin ng pagkabigla si Zeus. Na makita niyang parehas na may matamis ng ngiting sina Carmina at Timothy. Kumaway ang mga to sa kanya. Sa kabila ng bahagyang pagkagalak, hindi siya bumati sa mga to sa halip, sumimangot siya. Hindi dapat kayo pumunta rito. Seryoso niyang sambit. Muling nagbalik sa pag-uunat-unad. Higit na sumimangot si Lexi. After long time without seeing each other, yan ang unang salitang maririnig ko sa'yo. Hindi ka ba masaya na makita kami? Siyempre, masaya. Masayang masaya. Yun nga lang nasa mali silang pagkakataon. Kung kailan may banta ng sekretong organisasyon. Nag-aalala lang siya na baka madami lang sila sa anumang banta ang dala ni Jason sa kanya. Di mo man lang ba ako yayakapin, my dearest brother? Agad nanlaki ang mata ni Zeus nang aktong lumapit si Lexi sa kanya para yakapin siya. Anong ginagawa mo? Mabilis umiwas siya pero di niya inaasahan, napakaliksi ni Lexi kahit nahuli rin siya nito. Nang puntong yon sa kanila nakatingin sa Jacqueline. Nung una na intriga lang to sa paglapit ng isang babae kay Zeus. Pero nang niyakap siya nito ay ibang usapan na yon. Guys, look! Someone is hugging Zeus! Ang nababagot na mukha ni Alona ay napuno ng pagkabigla na makitang nagaganap. Sinong babaeng yon? Isa ba yon sa dagahanga ni Zeus? Anong pumasok sa kokote niya at iniyaan ang sariling yakapin siya ng ibang babae? Did he forget that Kina is here? Matari ang mukhang sambit ni Alona sa isip pagkatapos may pag-aalalang lingon si Kina. Nakita niyang saglit na nag-angat ng tingin si Kina sa direksyon ni Zeus. Pagkatapos ng ilang segundong pagtitig ay muli nitong ibinalik sa cellphone ng atensyon. Inabala ang sarili sa pag-i-scroll at panonood ng mga videos. Nagtaka na lamang si Alona dahil sa pagiging walang pakialam ni Kina sa sitwasyon. Merong ibang babae na nakayakap kay Zeus ngayon. Ang lalaki na sinabi nitong mahal nito na isinulat pa nito sa kanyang diary. Wala man lamang ba itong sasabihin? Hey Kina, aren't you mad that someone is hugging your man? Bulong na talong ni Alona. Why would I? Let him be. Nalaglag ang balikat ni Alona nang marinig ang walang pag-aalinlangan tugon ni Kina. Parang isa yung malaking sampal sa kanyang utak. Di niya agad yon matunaw ng kanyang pag-iisip. May problema ba talaga ngayon sa pagitan nila ni Zeus? Yun din ba ang rason kung bakit hinahayaan lang ni Kina ang pangulit ni Joaquin sa kanya? Nang puntong yon nakafocus sa kinaroroonan ni Zeus ang kamera. Umingay pa ang buong stadium na makita nila sa malaking monitor na may babaeng nakayakap kay Zeus. Nag-umpisa silang magkaroon ng iba't ibang konklusyon. Well, looks like someone is hugging our favorite martial artist. Mukha atang dumarami ng fans ng ating iniidolong competitor. Sambit ng MC gamit ang mikropono sa mabilis na pagsasalita. Kasalukuyan tong kasama ni na Dominica sa may entablado. Magkakasalubong ang kilay na tumingin si Dominica sa monitor pagkatapos tumingin sa direksyon ni Zeus. Talaga nga namang ang kapal na mukha ng lalaking to na mag-entertain ng babae sa harapan pa lahat mismo. Usal nito. Tumalim ang titig nito partikular kay Zeus. Isa ka ngang malaking kahihiyan sa kompetisyong ito. Pagkasabi nun, sinubukan itong agawan ng mikropono sa MC pero ininahan to ni Javier kaya't napangawi na lamang ito sa pagkauyam. Isa lang siya marahil sa tagahanga ni Mr. Lawrence. Nothing to fuss about. Sambit ni Javier sa nakangiting mata. Lalong nanggigil sa Dominica. Your dog is actually bringing shame to this competition. Talaga bang papanigan mo pa siya? Ines na singhal ni Dominica sa kontroladong boses. Sumeryosong mukha ni Javier. As I said, walang problema sa ginagawa ni Mr. Lawrence. Alam ko sa sarili ko kung gaano siya katapat sa kompetisyong to. Sambit nito na sinundan ng makahulog ang ngiti. Iritableng tumalikod si Dominica kaya naiiling na binaliwala na lang to ni Javier tsaka humarap sa madla.
Magandang umaga sa lahat. Panimulang bati nito kaya lumipat sa kanya ang pagkakatutok ng kamera at siya na tong nakikita sa malaking monitor. Gusto ko lang magpasalamat sa pagdalo ninyo sa ikalawang araw ng kompetisyong ito. Sa lahat ng pamilyang sinusuporta ng kanilang mga anak at maging ng kompetisyong to, I really appreciate you all. Naway magkaroon tayo ng magandang pagtutunggali ngayong araw sa kabila ng medyo di kagandahang panahon at sana ay halos di na makahinga si Zeus sa puntong yon. Napahigpit ang ginagawang pagyakap ni Lexi sa kanya. Lexi, tama na. Pwede mo naman tong gawin sa ibang araw. Sa kabila ng kahihiyan dulot ng ginagawa nito, hinayaan na lamang niya. Ramdam niyang sa pamamagitan ng yakap nito kung gaano siya nito na-miss. Marahil ay ganon din ang kanyang mga magulang. Sa wakas, kumalas din si Lexi kaya nakahinga siya na maluwag. Pinagmasdan niya ang tila naiiyak nitong mga mata. I'm sorry, I just miss you so much. Masyado ba ako nagiging madrama? Pinunasan nito ng daliri ang ilalim ng mata nito. Ayos lang, na-miss din naman kita eh. Ngumiti siya. Bumalik ka na ron, baka magsisimula ng kompetisyon. Ginulo niya ang pagkakabantay ng pangs nito kaya ngumuso ito. Makalipas na ilang saglit, ilang young masters ang lumapit sa kinaroroonan nila. Pinangungunahan niya ni Oliver. Aba nga naman, enjoying yourself ha? Nakahalokip-kip na sambet ni Oliver sa mapanodyong tono. Magtira ka naman ng para sa amin, Zeus. Balak mo bang angkinin lahat ng babae sa balat ng lupa? Makalipas ng halos 10 minutong paghahalongkat ni Zeus sa mga gamit ni Kinay, wala siyang natagpo ang sulat. Napatampal siya sa kanyang noo. Bakit nga ba naman yon dadalhin ni Kina dito? Baka nandun yun sa kwarto nito sa mansyon. Kung nandito lang sana ang kotse niya, makakasaglit siya papunta roon. Nagliwanag ang mukha niya na may pumasok na ideya sa kanyang isip. Bakit di niya utusan si Darwish na dalhin dito ang kotse para makapunta siya mamayang gabi pagkatapos ng laban sa mansyon ng pamilya Alanis? Tamang-tamang pagkakataong to lalo pat nandito lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Tanging mga katulong at ilang gwardya lang ang mga taong roon ngayon. Ilalapag sana niya ang sling bag ni Kina nang dumulas mula rito ang isang notebook. Kulay puti yun na dinidisenyohan ng mga rosas sa guhit sa gilid. Nakakunot ang noong saglit na yung pinagmasdan, lalo nang nakasulat sa palbalat nito. Diary. Marahil yon ang notebook na tinutukoy ni Alona noon. May pagdadalawang isip, hinawakan niya ang pabalat nito. Pinag-iisipan kung bubuklatin niya ba yon o hindi. Mr. Lawrence, nakita mo na po ba ang sulat na tinutukoy mo? May pag-aalala sa mukhang tanong ni Benedict. Hindi mapakali ang tuhod nito sa paggalaw habang nakatingin lamang sa monitor sa may gilid ng pinto. Imbes tumagon si Zeus na pagdesisyonan niya na basahin ang nilalaman noon. Paano kung nakasulat pala doon ang anumang problema ni Kina? Lalo na ang kung anong klase ng sulat na natanggap nito kay Jason. Inilapag ni Kina ang bag kung saan niya ito dinampot at naupo siya sa kama. Nilingon niya ang manager. Makakaalis ka na. Ako nang bahala dito. Sambit niya rito. Are you sure, Mr. Lawrence? Hindi mo ba kailangan na magbabantay? Doon ka na lang magbantay sa reception. Tawagan mo ako sakaling makita mo siyang paakit na rito. Tumango-tango ang manager at agad na umalis. Naiwan si Zeus na nagsimula ng buklatin ng diary kung saan nakaipit ang bookmark. Nagtaka na lamang siya dahil huling petsa noon nung nakaraang linggo pa at ang nakasulat tungkol sa pag-uusap nila sa sekretong hardin. Yun din ang gabi kung kailan naglaban sila ni Ryle sa mansyon ng pamilya Alanis at ang gabing dinala siya ni Natalia sa sekretong pasilidad. Binuklat niya ang bagot kasunod na pahina para i-check pero talagang pinakahuli kaya't napabuntong hininga siya. Mukhang hindi tinala ni Kina ang nangyayari ngayon dito. Gayunpaman agad siyang napangiti na mabasa kung gaano to katamis at romantiko ng pagkakasulat ni Kina sa kanilang naging pag-uusap noon. Napakalinaw at detalyado kaya't napakadaling isalarawan sa isip. Makalipas na ilang saglit, pumait ang ekspresyon ng mukha niya na maisip ang inaasta ngayon ni Kina. Kumpara sa Kina na nagsulat sa pahinang yon at ang Kina na kasalukuyan magkaibang magkaiba. Bakit naman di mo na lang ako kinausap nung puntong may natanggap kang sulat mula kay Jason? Pwede naman natin harapin na magkasama. Bakit kailangan suluhin mong problema? Hinimas niya ang pahinang yon. Iniisip na mukha ni Kina. Yun din ang gustong-gusto niyang sabihin dito. Kung sana lang sa pagbanggit niya noon, otomatiko niyang naitatala sa notebook na iyon nang sa gayon mabasa yun ni Kina. Nang puntong yon, sakto kalalabas ng elevator ni Benedict nang matanaw niya ang pagpasok ng tatlong babae sa entrance ng hotel.
Agad na namilog ang kanyang mga mata. Sina Kina yon kasama si Alona at Jacqueline. Mabilis dinukot niya ang cellphone niya sa kanyang bulsa at agad tinawagan si Zeus. Mas lalo lang namilog ang kanyang mata nang hindi mag-ring ang cellphone nito. Chinek niya ang signal at muli sinubukan tawagan si Zeus pero ganun pa rin ang nangyayari. Mr. Lawrence, what's going on? Bakit di kita matawagan? Nababahalang usal nito. Pagkadaan ng 3 sa kanyang harapan, binati niya ang mga to na may pilit ng ngiti. Please, mag-ring ka. Muli nitong usal habang nakasunod ang tingin sa 3 na kapapasok lamang ng elevator. Paniguradong malilintikan siya ni Zeus kapag naabutan turoon ni Kina dahil sa hindi niya nagawa ang trabaho niya. Bago pa man magsara ang pinto ng elevator, mabilis pinigilan niya ni Benedict upang sumabay paakyat. Mr. Castro, you forgot something? Mukhang nakita po kitang kakalabas mo lang ng elevator. Maang na tanong ni Jacqueline. Yes. Tanging tugon lang ni Benedict. Nagsimulang pagpawisan ng noon nito. Palihim tong nagpapadala ng mensahe kay Zeus. Umaasang sana mabasa nito iyon. Samantala, sa kwarto ni Kina, katatapos ng basahin ni Zeus ang sinasabi ni Alona na nabasa rito noon. Maluha-luha pa siya pagkatapos yun basahin ng buo. Mahina pa siyang natawa dahil ramdam niya sa pamamagitan ng sulat nito kung gaano to nahihiya sa ginawang pagtatapat sa kanya. Yon ang Kina na kanyang nakilala. Dahil doon mas naging determinado pa siyang resolbahin ang kanilang sitwasyon. Pinunasan niya ng laylay ng kanyang damit, ang luhang dumadaloy sa ilalim ng kanyang mata. Pagkatapos na pagdesisyon ng isara ang notebook, ibabalik niya na sana yon sa bag nang marinig niyang pagpindot ng kilak ng pinto. Nalaki ng husto ang kanyang mga mata. Bakit di siya tinawagan ni Benedict? Kasabay ng kanyang paglingalingan ang pwedeng mapagtaguan ay ang pagbukas ng pinto. Napadakong tingin niya sa ilalim ng kama at doon na pagdesisyonan kumuble. Narinig niya ang pag-uusap ni Kina at Alona, kaya napatakip siya sa kanyang bibig habang ang notebook ni Kina hawak-hawak niya pa rin. Narinig din niya ang boses ni Benedict na tinangkang pigilan si Kina na makapasok ng kwarto. Miss Alanis, you can't go inside yet. Katatapos lang nilang maglinis at baka medyo basa pang sahig. Sabit ito sa nababahalang tono. Humalakip-kip si Alona sabay ng pagtaas ng kilay nito. Mr. Castro, you're acting suspicious and weird at the same time. May problema ba? No. Aligaga siyang umiling. Walang problema. Akala ko dito ang inunang linisan ng mga inutusan kong maintenance. Mukhang nasa kabilang suite pala sila. Tugon niya na sinanda ng awkward na pagtawa kaya't nagkatinginan lang sa isa't isa si Kina. Sorry for bothering. Mukhang di naman kailangan ng linis ng kwarto mo. Di ko na sila papupuntahin dito. Sambit ni Benedict at pagkatapos bahagyang yumuko at nagpaalam. Nakita ni Zeus ang mga paa nito. Tanging kay Kina lang lumipat sa kama at naupo. Ihintayin niyo ba ako rito? Shower lang ako saglit. Anito. I guess kailangan ko rin munang maligo. It's gonna be a long day today. I wonder kung ano na naman ang pakulo ng waki na yon. Saad ni Jacqueline kaya napakunot agad ang noo ni Zeus. Anong pinag-uusapan ng mga to? That's right. We should at least bring Zeus along with us. Wala akong tiwala sa waki na yon. Segunda ni Alona. Narinig ni Zeus ang pagbuntong hininga ni Kina. No, we don't need to. I trust Joaquin. Besides, kasama naman natin si Mr. Randolph. Maybe, you're right. Sang-ayon ni Jacqueline. Napataas na lang ang kilay ni Zeus. May lakad na naman si Kina at kasama na naman nito si Joaquin. Di niya maiwasan makaramdam ng selos. Tumabi si Alona kay Kina. Ayos lang ba kung may itanong ako sa'yo about sa inyo ni Zeus? Seryoso ang boses na yon ni Alona, maging ang ekspresyon ng mukha nito. Gumuhit ang pagkaintriga sa mukha ni Zeus sa puntong muntik nang tumama ang likod ng kanyang ulo sa ilalim ng kama dahil sa kanyang paglilikod. Sure, what is it? Tanong ni Kina sa kaswal na tono. Mababaw na bumuntong hininga si Alona at tinignan si Kina sa mata. Ayoko na manghimasok pero napapansin ko, parang may problema ngayon sa pagitan ninyong dalawa. I know na nagpapanggap kayong dalawang wala pang relasyon at hindi pa magka-close, but it doesn't make sense to me na hindi na kayo masyado nagkikibuan and it's been a week. Ilang saglit na tahimik si Kina bago tumugon. That's because yun ang napag-usapan naming dalawa. Tugon lamang nito. Muli, bumalik sa walang kabuhay-buhay ang tono ng pananalita nito.
That doesn't explain why you ignored him earlier na may nakayakap sa kanyang ibang babae. Namilog ng husto ang mata ni Zeus dahil sa narinig. Kompletong nawala sa isip niyang nandoon si Kina at nanonood ng puntong lumapit sa kanya si Lexi. Ang masakit sa parting yon, malamang inignora ni Kina ang nangyaring yan kanina. We should not talk about it and let's get ready. Baka maghintay sa atin si Mr. Randolph. Pag-iiba ni Kina kaya't medyo nakaramdam ng kirot si Zeus sa damdamin. Nagkatinginan na lang si Alona at Jacqueline sa isa't isa. Batid ng mga to, iniiwasan lang ni Kinang pagdiskusyonan ang tungkol sa kanila ni Zeus. O siya, mag-aasikaso na rin kami. Saglit na nahinto si Jacqueline, kasabay ng pagguhit ng pagtataka sa mukha nito. Siya nga pala, bumalik na ba si Miss Natalia sa Manila? Takang tanong nito. Maraming umiling si Kina. I don't know. Hindi naman siya nagpapaalam sa akin. She did not even return last night. Tingin ko nasa kanila. Kakilala niya lang siya kagabi. Besides, nandito pa ang mga gamit niya. Pare-parehas na napakunot ng noo ang tatlo. Si Alona, Jacqueline, lalo na si Zeus. Ano ang ginagawa ngayon ni Natalia? May nakaharap kaya itong malaking problema kaya hindi man lang ito nakapagpaalam kung saan ito pupunta? Itinukod ni Alona ang mga kamay nito sa kama sa likuran nito. Baka nga, but it doesn't count Zeus on the list. What do you mean? Natanong niyo na ba siya? Tanong ni Kina. No, pero kagabi naitanong niya rin kung nasaan si Miss Natalia. Kung hindi siya bumalik kagabi ay malamang na mismong kagabi pa siya umalis. Pagbibigay ng kabuluhan ni Alona. That's odd. Bakit hindi man lang siya nagpaalam sa atin? Laro na sa'yo dahil kayong kasama niya. At bukod pa roon magkaibigan kayong dalawa, hindi ba? Ani Jacqueline kay Kina. Yeah, that is really odd and I know her. Lagi siyang nagsasabi sa akin kapag may pupuntahan siya at kung kailan siya babalik. Pero kagabi, bigla na lang siyang nawala sa likuran namin ni Joaquin. I thought na baka may pinuntahan lamang siyang saglit. But until now, wala pa rin siyang paramdam. And I am a little worried. Saad ni Kina. Tinukod nito ang siko nito sa tuhod at nangalumbaba. Bahagyang nakaramdam ng kaba si Zeus dahil sa sinabi ni Kina. Di niya mawari sa kung anong bagay ba siya nag-aalala dahil sa alam niya naman kung ano ang gagawin ni Natalia. Nagtagumpay pa ang mga tauhan ni Jason? Sila ba ang dahilan ng pagkawala ngayon ni Natalia? Pagkatapos ng ilang minutong daldalan, sa wakas, napagdesisyonan din ni Alona na bumalik sa kanilang kwarto ni Jacqueline. Ngalay na si Zeus at halos nagpigil na rin siya ng kanyang paghinga. Nang tayong si Kina na lamang ang natitira sa kwarto, ay mas lalo lang siyang nakaramdam ng tensyon at mas lalo pang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Panigurado, katapusan na niya, oras na sumilip to sa kanyang kinaroroonan ngayon. Pumikit siya at umasa na lang na sana'y wag nang mangyari yon. Pinakikiramdaman niya ang bawat kilos at pinakikinggan ang bawat lakad na ginagawa nito. Narinig niya ang lagitngit ng tunog ng pagbukas ng zipper ng maleta nito kung saan nakalagay ang mga damit nito. Nanalangin si Zeus na sana'y maayos niyang naibalik ang mga gamit nito sa kung paano yun nakalagay bago niya pa yun hinalungkat. Tahimik lang si Kina habang ginagawa iyon. Dinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang mapuputing pares ng paa nito sa kanyang harapan. Nakapaa lamang ito. Ilang segundo niyang tinitigan bago nag-iwas ang tingin. Kung ibang lalaking nasa kinaroroonan niya ngayon, panigurado, hindi magdadalawang isip na iangat pa ang tingin sa walang kamalay-malay na si Kina. Makalipas nga ang ilang saglit na paghahanda ng susuoting damit, pumasok na si Kina sa banyo. Narinig ni Zeus ang tunog na likha ng pagdama ng tubig sa sahig na sa tingin niya ay nagmumula sa shower. Nakahinga siya na maluwag. Mukhang naliligo na si Kina kaya't sinamantala niya ang pagkakataong yon upang ibalik sa bag ang notebook at umalis na. Maingat na ginawa iyon sa kaagad maingating naglakad papunta sa pintuan. Tuwingin siya sa direksyon ng banyo at nanlalaki na lang ng husto ang kanyang mga mata na makitang nakabukas lamang ang pinto noon. Bukod pa ron, kitang-kita niya mula sa kanyang kinatatayuan ang nakatalikod at walang saplot na buong katawan ni Kina. Ngunit dahil sa may nakaharang na salamin at malabo iyon, malabo niya rin lang nakikita ang katawan nito. Napanunok siya ng husto, na kulang na lamang ay pati ang sarili niyang dila, marunok niya na rin.
Halos mapamura na rin siya sa kanyang sarili bago mabilis na nag-iwas ng tingin.